Nakabalik na kami ng Belgium. At ito nga nadat na namin panahon dito. Mula sa 30 degrees, 32 degrees sa Spain. Pagbalik namin dito, 20 degrees. Maulan, basa ang daan, madilim ang panahon. Yun lang. Welcome to summer of Belgium. From heat wave to rainy season. So, yan talaga dito sa Belgium. So tapos na nga ang bakasyon, back to reality na. So daily routine natin, nilalakad natin si Willow sa umaga. Tapos bakasyon ng mga bata, so hinahayaan natin silang matulog ng mahaba. This week wala sila masyadong activities, pahinga lang, gawa medyo nakakapagod din yung aming ginawa sa Espanya. And next week susubukan namin ihanap sila ng mga activities para hindi sila maboard at lagi lang naka-gadget. This video, ibe-breakdown natin yung nagastos natin nung bakasyon natin sa Spain. Then kung lumampas ba tayo sa budget or under budget or nakatipid tayo. Dito sa bahay. Kala ko abutin kami ng ulan. Para kay Willow siya. So tulog pa kayo mga kasama natin dito sa bahay. At aking malapit ang pumasok sa trabaho. Kaya okay, gagawa na ng aking agahan. Kasing break. So saka itlog lang ang ating agahan. Scramble egg. Kising na nga si Ayla Apu. Hi! Amay! Why did you wake up so early? You can still sleep. It's vacation, huh? It's alright. Did you sleep good already? You say hi to the subscriber. Say good morning. So, ito na nga ang breakfast natin. Toast, egg, salami, and ano ba tawag dito? Cheese with herbs. Siyempre, kape. At least, may kasabay ako mag-breakfast. Hi, everybody. Hello. Chicken. Yan, si Ayla lagi nga sinusubukan habulin ako sa umaga. Kahit tulog pa lahat. Gusto niya lagi may kiss bago ako pumasok sa trabaho. So, may bling usapang kape. Simula nung hindi na ako nagagatas, hindi na ako nag-aasukal, just black coffee. Nabago talaga ang pakiramdam ng katawan ko. Mas naging okay yung aking digestion. Yung hindi ako lagi nagugutom, na less yung craving ko ng sugar. Tapos it feels better on my stomach kasi yung dati lagi akong cappuccino, nagatas, may asukal. Parang tumaas yung acidity ko. Nagkaroon ako ng acid reflux. Tapos nung sabi nga, nabasa ko na black coffee lang. It helps na mabalance yung metabolism mo. Totoo nga. So, yun lang nga. Ang sabi ko, nung simula ng black coffee na lang iniinom ko, madaming bago sa aking metabolism. Okay, let's break down na nga itong gastos natin sa Spain. Kung ano-ano naman sinasabi ko doon. Nasa kape na ako, nakalimutan ko na ang topic nga pala natin ay pagbe-breakdown ng gastos natin. So, let's break it down. Ang budget po natin sa vacation ay 2,500 for this 5 days Spain vacation. So, hopefully na hindi ko na-exceed, hindi tayo lumampas doon sa budget natin na 2,500. Ngayon ko lang bibilangin yung ginastos namin. So, ngayon ko lang din malalaman kung lumampas ba tayo o under pa din tayo doon sa budget na nilaan natin dito sa pagbe-vacation, di ba? Siyempre, may budget tayo, pero siyempre, hindi naman natin para bilangin yon. Basta nag-i-enjoy ang pamilya. Let's go. So, ngayon natin may bilangan kung lumampas ba tayo doon sa budget na 2,500 euro or under. Okay, let's do it. Ito na. So, para na din to sa mga kababayan natin na nandito sa Europe na gusto mag-vacation sa Spain para magkaroon kayo ng idea kung paano ba
maglalaan ng budget sa pagbabakasyon sa Spain sa Lloret de Mar, Costa Brava. Let's start dun sa aming booking ng hotel, flight, and transportation, airport to the hotel. So ito nga po ang inabot ng ating booking. So package deal po to na binuko online 3 months ago. Kasi mas maaga ka magpabook, mas mura pa. So ito ang inabot. So dyan po sa price na yan, covered yung hotel, yung flight namin, Belgium to Spain, body can. Saka yung service namin ng airport to the hotel, body can. Covered din yan. Saka yung 5 days na half pension dun sa hotel na pinag-stayan namin. Yung ginawa naming boating cruise na Catamaran, ito po ang inabot. Dito po sa Catamaran, nag-boat kami. Tapos may barbecue and party dun sa boat. 4 hours po yun. So ito po yung inabot nun. Dahil nga kasama na yung breakfast and dinner namin dun sa package deal na binili namin dun sa hotel, ay ang pinoblema na lang namin ay yung lunchtime saka yung mga snacks. Yung first day nga namin na lunch, yung kumain kami ng paella, tapos si Mami is fish marinara, tapos si Macy ay spaghetti bolognese. Si Ayla ay nakikain na lang sa amin kasi hindi naman yung mapupinish yung buong meal. Plus 4-5 drinks, umabot kami ng 64 euro. Tapos yung second day, nagkatamaran kami. So doon sa binayada namin na 132 euro, included na din yung lunch, yung barbecue. So hindi kami gumastos ng lunch nung second day. Tapos yung third day lunch namin, yung kung saan kami kumain ng seafood spriti, yung sa akin is beef tagine, tas si Macy ay macaroni carbonara, plus 5 or 6 drinks, sumabit kami ng 66 euro. So of course, yung mga extra expenses, yung mga pagbili-bili nila mami, pag-shopping mami, o pagbili-bili ng mga bata na snacks, ng kung ano-ano, laruan, etc. etc. Ang estimated ko siya ay nasa 250 euro extra. So, ano na yan? Pinasobrahan ko na yan. Pero hindi lalampas doon. So, 250 euro yung mga extra expenses namin. Kamuntik ako pang makakalimutan yung mga transportation cost nga pala namin mula dito sa bahay papunta sa airport. Yan, malaking bagay din yan. It costs also money. So, let's break that down dito sa video natin. So, mula dito sa bahay namin, nagbus kami papunta sa train station. So, ang bus ticket po ay 3 euro per person. So, tatlo kaming adult. Si Ayla wala pang bayad. So, 9 euro na. So, 9 euro going and 9 euro coming back is 18 euro. So, yung train ticket from City of Leuven to the airport, it costs us 11 euro 50 per adults. Si Macy at si Ayla wala pang bayad. So, 2 times 11 euro is 23. Balikan is 46. And of course, counted din to yung dog hotel ni Willow habang wala kami. So, expenses din yan na involved dun sa vacation namin ng Spain. So, yung dog hotel for 5 days is 151 euro. So, yan na nga na-mention ko na nga lahat ng gastos na ginamit namin ng 5 days vacation namin sa Costa Brava, Lloret de Mar, Spain. So, ito ang total ng ating nagastos for that 5 days. Tingnan nyo. Ito nga po ang inabot ng ating 5 days vacation in Spain. So, ang budget po natin ay 2,500. And you can see naman na hindi tayo nag-exceed at hindi natin naubos yung budget natin for vacation. So, madami tayong ginawa para makamura dyan. Unang-una ay yung advance booking. Yun ang pinakamahalaga. So, 3 months pa lang, nag-book na ako ng vacation namin. Kaya, talagang malaking nang natipid namin. Kung 1 month before or same month kayo magpapabook, for sure, imbis na 1,600 yan, nasa 2,000 euro na yan. So, advance planning, advance booking, doon kayo makakatipid talaga. So, hope you like this video. Saka, kung gusto nyo palang mapanood yung mga video namin dun sa Spain vacation, ilalagay ko sa comment yung mga link ng mga video namin, ng kung anong talagang ginawa namin sa Spain para makita nyo din at magkaroon kayo ng idea sa pagbabakasyon sa Spain, sa Lloret de Mar. Alright guys, hope you like this video. Don't forget to like and subscribe and hit that bell button para tuwing nagpo-post kami ng video ay makikita nyo. Again, this is Sir This family, Filipino family in Belgium. So guys,
Thank you very much and see you guys next time. Bye-bye.